Kasalanan ng pagnanakaw. Ano nga ba ang sabi ng Biblia sa mga napatunayang nagkasala ng pagnanakaw noon? Ano ang kaparusahan sa kanila at paano ang pagbabayad nila noon sa kasalanang ito? Narito ang nakasulat sa aklat ng Levitiko. Leviticus 6 verse 2 to 7. When a person sins and acts unfaithfully against the Lord and deceives his companion in regard to a deposit or a security entrusted to him, or through robbery, Kung ating kinuha at ginamit ang ipinatago, or if he has extorted from his companion, or has found what was lost and lied about it and sworn falsely, gayon rin kung sinabi natin na nawala ito, nagsinungaling nga. so that he sins in regard to any one of the things a man may do. Then it shall be, when he sins and becomes guilty, that he shall restore what he took by robbery, or what he got by extortion, or the deposit which was entrusted to him, or the lost thing which he found. Kung kinuha ang ipinagkatiwala sa kanya o kahit napulot na bagay ay kanyang ginamit. Or anything about which he swore falsely, he shall make restitution for it in full, and add to it 1/5 more. He shall give it to the one to whom it belongs on the day he presents his guilt offering. Then he shall bring to the priest his guilt offering to the Lord, a ram without defect from the flock, according to your valuation, for a guilt offering. And the priest shall make atonement for him before the Lord, and he will be forgiven for any one of the things which he may have done to incur guilt. Sinabi rito na ang napatunayang nagnakaw ay dapat na magbalik ng kanyang buong ninakaw at ang karagdagang 20% pa roon. Kasama ang pagbibigay pa ng tupa bilang isang handog na sinunog o burnt offering para sa Diyos. Isang tupa na dapat ay malinis at walang kasiraan. Ito ang kanilang pakikipagkasundo. Ang pagbabayad sa kasalanang ito ay kaiba pa nga sa ibang nakasulat na batas kagaya ng sa Exodus, na ang napatunayang nagnakaw ay dapat na magbayad ng 5 beses ng kanyang ninakaw. Halimbawa, 5 tupa para sa isang tupa na ninakaw. Habang sa iba nga ay kamatayan ng kaparusahan kung ang ginawang pagnanakaw ay sa gabi ginawa. Gayon rin kung ang pagnanakaw ay may kasamang panluloko at panlilinlang. Katotohanan kahit ganoon kabigat ang mga kaparusahan, may mga gumagawa pa rin sa kasalanang ito. Naniniwala rin ako na mayroong mga tao na nakagagawa ng kasalanang ito dahil sa napipilitan lang. Marahil ay dala ng kakapusan sa buhay, lalo na't mahihirap na hindi maisaayos ang pamilya. Sa lahat ng ito, kahit ang pagkapatupad sa mga batas at pagpapataw ng kaparusahan ay malinaw na kabagsikan pa rin ng tao at kawalan ng pag-ibig sa kapwa. Ito ang mga napakalaking pagkukulang ng batas. Napakalayo sa gusto ng Diyos na dapat ay pag-ibig sa isa't isa. Bagamat layunin rin ng mga batas na dahil sa bigat ng kaparusahan ay matakot at makaiwas ang tao na gumawa ng mga kasalanang ito. Dahil sa kanila noon, sila rin ang humingi ng mga kautusan. Kaya kinakailangang palitan ang mga batas o ang Old Covenant upang maipakilala ang bago, ang New Covenant ng Panginoong Hesus. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan na mapalitan noon. Hebrews 8 verse 6 to 7. But now he has obtained a more excellent ministry, by as much as he is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. Sapagkat ang lahat ay ginawa sa wangis ng mabuting Diyos, tayong lahat ay may kakayanan at kaalaman rin sa kabutihan. Kaya sinabi ng kasulatan na ito na ang New Covenant natin sa Diyos. Hebrews 10 verse 14 to 17. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified, and the Holy Spirit also testifies to us. For after saying, "This is the covenant that I will make with them after those days," says the Lord, "I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them." He then says, "And their sins and their lawless deeds I will remember no more." Mula nga noon ay nabigyan na ng bagong kapanganakan ng tao mula sa panahong iyon.
dahil sa ginawang pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kasalanan ng unang Adam. Lahat na kahit ipinanganak galing sa laman ng unang Adam ay binuhay naman sa Espiritu ng dahil kay Hesus. Born again na noon ang lahat, kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Kaya ito ang sinabi sa Romans 5 verse 18. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Ang isa ngang kasalanang pagsuway ng unang Adam ay napalitan ng isa ring gawa naman ng pagsunod. Ito ang katotohanan ng grace galing sa Diyos. Sa kanilang panahon naganap at nagmula, kaya tinawag itong election of grace sa Romans 11 verse 5. Dahil pinili sila sa panahong iyon upang matupad lahat ng pangako ng Diyos, naganap ngang lahat-lahat sa kanilang henerasyon. Romans 11 verse 5. Even so then, at this present time, At this present time, sapagkat sa kanila noong panahon matutupad. there is a remnant according to the election of grace. Ang kabuuan ng grace ng Diyos na naganap ng lahat noong AD 70. Sa kanilang henerasyon natupad ngang lahat. Dahil tayong lahat mula pa noon ay mayroon ng higit na mahalagang dapat na tinutupad na batas bilang kanyang mga anak na napaiilalim sa bago ng kasunduan, ang kanyang New Covenant. Ito na ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa, na siyang tunay na pagmamahal rin sa Diyos. Wala nang mas mahalaga pang bilin kaysa rito. Mark 12 verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Kung ang tao lang sana ay pinangaralan na maging mabuti sa isa't isa, na maging sensitibo kahit sa mga pangangailangan ng mga kapatid, lalo't sa mahihina at kapos sa buhay, di sana ay hindi sila nag-isip na magnakaw pa. Kung ang mga simbahan sana ay naging mapag-aruga sa kanila at hindi naningil pa ng pera para sa kanilang pagpapalaki. Kung hindi sana sila sumingil pa ng ikapo sa mga miyembrong kahit mahihirap. Kung hindi sana nanakot sila na kung hindi magbibigay sa kanila, ay sasabihing nagnanakaw raw sa Diyos. Kung wala sanang mga ito, di sana ay nakatulong silang totoo. Sana ay napailalim sila sa bagong kasunduang nailatag na ng Panginoong Hesus. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. James 1:27. Sa halip pa nga ay nagpatayo sila ng mga gusaling malalaki na gagamitin raw nila sa pag-aaral ng kanilang doktrina. Sinasayang nila ang mga ipinagbiling totoo ng Panginoong Hesus noon pa man. Sa mga kapatid namang hindi naghihirap, sa kanilang sagana sa buhay, na sa kanila ay sobra-sobra ang kayamanan, paanong nakukuha pa nilang nakawin ang mga perang kahit para sa mga mahihirap? Sila ring laman ng kanilang piniling simbahan. Silang mga naniniwalang may Diyos na mabuti, na kanila ring tinatawag at dinadasalan. Paano at bakit naging ganoon sila? Gayon rin ang maraming nasa katungkulan sa gobyerno. Nangako silang maglilingkod sa tao at mangangalaga para sa kanilang mabuting ikabubuhay. Pero sila na rin ang naglulubog sa mga mahihirap. Sila pa ang nagtatanggal rin ng kahit pag-asa man lang ng kanilang naghihirap na kapatid. Silang lahat na gumagawa ng ganito ay tila hindi na nakakikilala ng totoong Diyos. Mga kapatid, hindi na kagaya ng mga batas ni Moses ang ipinasusunod sa atin ng Panginoong Hesus. Sapagkat tayo ay kabilang na sa New Covenant, hindi na tayo pinagbabayad ng kagaya sa Leviticus at Exodus, na labis pa sa ating ginawang kasalanan, sa ating mga ninakaw, kundi ay ang hinihinginan niya sa ating pagsisisi at pagsunod na totoo, ang paggawa na natin sa pag-ibig para sa kapwa. Tayo naman ang nakaalam ng sa dapat nating gawin patungkol sa ating mga naging nakaw.
sapagkat tayo na sa ating sarili ang nakababatid ng dapat nating pagsisikap na paggawa ng mabuti. Mahalaga sa Diyos ang mabuting layunin ng puso. Ang tunay na pagbabalak natin para sa paggawa ng mabuti sa kapatid, hindi man nagawa dahil sa pagkabigla, kabutihan pa ring mula sa puso. Samantalang ang nagpaplano pa ng gawang masama sa kapwa, hindi man natuloy, ay gawain pa ring hindi kalugod-lugod sa Diyos dahil binalak nga rin. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Nananatili siyang mabuti at mapagpatawad sa kanyang mga anak. Hindi siya nagpaparusa pa sa mga sumusuway sa kanya, sapagkat tayo ng tao sa ating sariling kagagawan ang nagdudulot ng sa atin rin ay kapahamakan at kalumbayan sa buhay. At kabutihan naman ang kagalakan sa ating puso kapag tayo ay nagsisikap na makasunod sa Kanya. Sapagkat sa atin ay nasusunod na. Ang anumang ating itinanim ay atin ring aanihin. Kapatid, may panahong ibinigay ang Diyos sa ating lahat. Panahong maikli lang, kaya't mabilis ring maubos. Sana ay makasumpong tayo ng tunay na Diyos sa ating buhay. Sinabi kong tunay sapagkat nagiging tunay lang sa atin ang Diyos kung ating sinusunod. Dahil kung sa iyo ay walang pagsunod sa dapat na pagmamahal sa kapwa, sa iyo ay wala kang ang Diyos. Alalahanin natin na ang Diyos ay buhay, na siya rin ang nagbigay. Kaya kapatid, kung wala tayong Diyos, tayo ay patay at mamamatay pa sa espiritu. Sa kamatayan ay wala na. Tapos na ang lahat sa atin. Wala na ang kahit alaala. Wala na ang kahit kaunting pag-asa pa ng buhay. Ito na ang nakakatakot na pagkahiwalay sa Diyos. Kaya sa mga kapatid na nagsisikap na makasunod naman sa Panginoon, gawin mo lang at magpatuloy sa utos niyang pag-ibig sa kapwa. Sa iyo ay gantimpala ng kagalakan ng puso. Kabilang kang totoo sa kanyang kaharian, ngayon sa buhay na ito, hanggang sa buhay kapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon.